Since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news. Agay! Kami mong advisor para lumalabas, wala ka talagang alam. No! Bago pa po ito mga kababayan na. Before! Nung hindi pa siya naitalaga mga kababayan. Eh mukhang nainggit siya kay Gadon mga kababayan. Diba? Diba ang sabi? Ito ang girl version ni Gadon. The most dangerous anger comes from someone with a good heart. They hold it in, they stay calm, they forgive, until one day, they can't anymore. Don't push a good person too far, because when they finally break, there's no going back. Kapag ginurgur ako, gurgurin niyo si Bangag, si Butod, at si Budoy. I would just like to say, isagitra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Doon nga ta, BBM! Watay minga mo. So good, five delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Eto na nga mga guys, muli na namang nilampaso ni Chis Escudero mga guys. Ha? Muli na naman niyang sinupalpal itong mga taong mga gigil na gigil. Talagang excited, overexcited dyan sa impeachment ni VP Sara. Marinig na naman natin, itong si Chis, talagang sinupalpal na naman niya uli. Itong mga makukulit, lalo na itong mga reporter po, talagang makukulit. Ewan ko ba itong mga reporter? Wala na sila ibang mga halos mga tanong, puro talaga nakabantay sa impeachment yung mga inayo pa. Para sila din yung mga atat na atat. Oy, mga gonggong, mag-antay kayo, ha? Puputi na lang ang uwak, baka hindi pa mangyari yung impeachment. Alright, meron pa itong isang bruha mga guys. Nagsalita na naman kanina, yung attack dog po ni Marcos. Alam naman natin kung sino yan. Oy, si Claire na unclear ang otak. Dito muna tayo kay Chis Escudero mga guys para meron tayong alam sa mga updated dyan patungkol sa impeachment. Alright, let's go mga guys. Tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawagin special session. Hindi naman... Tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na special ba to? Di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw? Hindi naman yata tama yon, di ba? Sa party at panig ko. Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba? Ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Ulitin ba? Para dito, hindi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko
Noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Alright, yan, very clear yan mga guys ha. Hoy, mga young guns, huwag na kasi masyadong atat. Relax lang kayo, mag-aral muna kayo, umuwi muna kayo, balik muna kayo sa eskwela kung gusto niyo. Alright, that is very clear mga guys na malabo pong mangyari dyan during naka-recess po. Hindi po pwedeng mapilit yan. Kung ito namang Pangulo ang magpapilit dyan, magklarong halata po talaga na tinatarget lang nila si VP Sara. Kaya ayaw din yan. Kaya nga sinasabi ni Cheesy na gusto nyo ba akong magsinungaling, pass if tayo, napatawag tayo ng special session, di ba? Uy mga ugok, huwag nyo lang pilitin. Antayin nyo na lang. Ready naman si VP Sara harapin kayo eh. Huwag kayong masyadong mag-drama. Nakakasawa na po sa news, di ba? Hindi ba kayo nagsawa sa news mga guys? Katulad nitong next topic natin. Ito maganda kasi itong video clip mga guys. No? Makikita natin, kahit sa mga tanong lang po, talagang na-relate po ninyo. Patungkol po dyan sa alyansa ni Bangag. Yung mga kandidato niya po, yung mga luma ng kandidato na nagbalik-balikan niya dyan sa Senado, di ba? Hindi ba tayo nagsawa dyan? Wala namang nangyari eh. Eto, maganda po ang tanong dito, parang nasupalpal po talaga itong team sinusuka. Kahit wala masyadong nabigay na sagot itong campaign manager nila mga guys dito. Pero at least, yung tanong mismo, panoorin nyo at siguradong ma-relate niyo po ito. Administration senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. He is the campaign manager of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Congressman Tiangco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. So, di bali na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yet, it's old names and faces. Your reaction to that it might just be a new name, but it's still the old names and old faces that we're seeing here, Congressman. Yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano in the Senate enough? But she's just a re-electionist, so exactly. Na rin siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. How confident are you that they will be able to, put forward a different approach given that they've been in politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or Alyansa para sa Bagong Pilipinas slate? Go ahead. Nung tinanong ko siya, ano bang plano mo? Sinabi niya, baka bumalik siya sa Senado. Siyempre, inimbitahan na rin natin. Kasi malapit na kaibigan ko naman si Senator Manny Pacquiao. So, lagi kami nag-uusap. So, ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng Presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Ayun, di ba? Supalpal. Di ba? Manny Pacquiao. Di ba porket magkaibigan, yun na. Pwede na ikandidato kasi magkaibigan kayo, di ba? Supalpal sila sa mga tanong pa lang mga guys, di ba? Ay, nako. Kaya itong Team Alyansa, masyado silang mayabang, masyado silang confident. In fact, na halata-halata naman po ang kanilang mga pagkapalpak. Kaya maging wise po tayo dito sa eleksyon. This is our time po. Mamili po tayo ng mga tamang kandidato, tamang tao, bago naman. Katulad po dito, meron po ako ipapakita ng mga video clips po patungkol po dyan sa mga kandidato natin na kailangan din nila ng tulong natin. Para sa akin kasi, mas okay itong mga tao kaysa dyan sa mga alyansa ng mga luma na mga politiko. Diba? Ito, let's give them a chance kasi hindi naman lahat ng
panahon sa inyo dyan. Di ba? Mahiya naman kayo. Hindi lang po kayo ang tao sa Pilipinas. Alright, panoorin po natin itong mga video, mga guys. Mga kandidato po na kampanya sila. Let's go. 20 pesos per kilo. Hoy, pabalik-balik na yung mga senador nila. Yung iba, 2 beses nang bumalik sa Senado. Yung iba, 3 beses. Yung iba, 4 na beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katwiran? Anong katwiran? Anong gagawin mo? Pang-4 mo nang balik ito? Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon? 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po nun, 87 million Pilipinos. Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years. Pagkatapos, haharap na naman sila sa inyo. Haharap na naman sila sa inyo. Sus Mariosep naman, hindi pa. Haharap ka na naman sa akin. Po kayong masasakyang tren mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba biyaheng Bicol. Bakit? Tinigil po yan ng Bongbong Marcos administration. Wala na pong biyahe since April 2024. Bakit? Hindi ko rin lubos maisip. Bakit pinahihirapan kayong mga Bicolano? Pinahihirapan ang mga taga Bicol. Tinigil po yung biyaheng Bicol. Wala na pong biyaheng Bicol ngayon ng PNR. Bakit? Kinalas nila ang release ng tren. Binaklas yung release ng tren. Binaklas yung release ng tren dahil daw po i-improve nila ang serbisyo at biyahe ng PNR. Tapos na ho ang kanilang termino, hindi po maibabalik yung biyaheng Bicol mula Tutuban papuntang Calamba, Calamba papuntang Bicol. Hindi po magaganap yan. Holy, holy, hoy, ang natalo'y siyang nambodol. Ayan, talo pa. Pambubudol, pambubudol, pambubudol. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang vice-presidente? Ngayon po, nagpapasalamat po kami sa Office of the Vice President sa pagtangkilik niya at pagtulong niya po sa amin. Kahit po kami ay nasa malayong lugar, kami po ang pinakasulok ng Isabela, sa Palanan Isabela po. Nagpapasalamat po kami at nakarating sa amin ang bag at mga school supplies po para sa mga bata. Isa rin ako sa nabigyan yung anak ko dahil hindi ko na po bilhin yun. Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin na si OVP pupunta dito. Yung naramdaman namin, wow, okay, meron na naman para sa mga bata. Oh, di ba? Kitang-kita nyo si BP Sara kahit na gaano kalayo napuntahan. O kayo mga politiko, napuntahan nyo ba yan? Tapos tinatanong nyo ngayon kung bakit kami nakasuporta kay BP Sara. Yan, klaro-klaro po. Wala pong bayaran. Kasi hinahangaan lang talaga namin ang serbisyo po ng mga Duterte. Wala po talagang arte-arte. Yan ang hinahanap natin mga guys, nakatangian ng isang kandidato po. Kaya wise po tayo sa pagboto ngayong eleksyon. Yan, supalpal kayo Sharon Cuneta, di ba? Ang kapal naman na mukha nyo pag sabing ganyan. Maya naman kami sa inyo. Kaya mga guys, maging alisto po tayo. Talagang tutukan natin ang mga kandidato po na karapat-dapat po dyan sa pwesto. Alright, hanggang dito lang po tayo. At don't forget to subscribe. And again, God bless you all.